Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 36 to 39 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita nga sa atin etong mga alaala, mayroon etong si Delmon kung saan ay nagawa niyang magpatubo ng isang halamang namumukadkad ang bulaklak sa kabila ng ang kanilang lugar ay tambakan ng basura. Masaya nga siyang pinuri ng kanyang marahil asawa at kapwa nagpasalamat. Ngunit ayon naman kay Delmon na hindi sapat ang isang bulaklak lamang. Bagkus plano nga niyang punuin ng mga halaman at bulaklak ang buong paligid ng kanilang tahanan na bahagyang nagbigay ng ngiti sa mga labi nitong babae. Nakasalukuyan nga nakikita niya sa kaanyuan nitong si Amo habang kasalukuyang nakatayo sa harapan ni Zanka at Tamsi. Literal na itong apat nga ay napasailalim na ng ilusyong nilikha nitong babae na bahagya pang nadidismaya sapagkat tanging apat nga lamang sa kanilang grupo ang kaniyang naging aniya ay mga tagahanga, kasabay na pagbabanta nito para sa dalawa kung patuloy pa rin daw ba ang mga itong magiging killjoy sa kaniyang nais na kasiyahan. Subalit wala namang paki sa kanya naging pagbabanta etong si Tamzi na seryoso pang ang nawika na hari nawa ay matiis nitong kanilang makasamahan ang sakit na posible nilang danasin mula sa kanyang pagkilos na isasagawa. Kasabay noon ay tuluyan na nga niyang inactivate ang kanyang jinki na tinatawag na Tokoshin. Sa paningin nga nitong si Delmon ay ang mga taong naging sanhi ng pagkasira ng kaniyang hardin at naglagay sa panganib ng buhay ng kaniyang asawa, etong sina Tamzi at iba pa. Ganoon nga rin ang nakikita nitong si Naruto na sila ang mga taong ayaw nila at may mga nagawa sa kanilang mali. At sama-sama nga ang mga itong kumilos upang labanan etong sina Zanka at Tamsi. Naging alisto naman ito at inactivate ang kapangyarihan ng kanyang jinki at nagpakawala ng napakaraming malalaking lubid sa buong paligid na agarang bumalot sa katawan nitong apat na wala sa wisyo at ilang sandali nga lamang ang lumipas at tila ba maihahalin tulad ang mga ito sa insektong nahuli sa sapot ng isang malaking gagamba. Hindi nga makapaniwala etong si Amo sa kanyang nasisilayang kakaibang kapangyarihan ni Tamzi at muli siyang napakalakas na humingi ng tulong mula sa apat. Agad na nagpupumiglas nga etong si Naryu na ayon pa nga dito sa kanilang kasamahan na mas makabubuting huwag ng kumilos pa ang mga ito sapagkat mas lalo lamang hihigpit aniya ang pagkakagapos sa kanilang mga katawan nitong lubid. Humihingi nga siya ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan, buwat ng inisip nga raw niyang sa pamamagitan ng paggapos sa mga ito ay muli nang babalik ang kanilang mga katinuan. Ngunit nagkamali nga daw siya. Paliwanag nga ni Tamzi na ang kanyang jinki ay isang yarn winder at muli sa pamamagitan nga lamang ng kanyang bagyang pag-ikot ay mabilis na naging isa itong rolyo ng lubid habang kasakasama etong mga aniya ay mga baliw na tagahanga ni Amo. Pagkatapos ay ibinaling nga niya ang kanyang paningin sa nasabing babae na kapwa nga biniti niya ng patiwarik at marahang nasambit na nahuli na nila siya at tapos na ang kanilang pakikipaglaro mga master. Naging payapa na nga ang loob ng nasabing gusali buwat ng etong si Amo ay tuluyan ng naigapos nitong si Tamzi gamit ang kanyang pambihirang jinki. Seryoso nga niyang nasambit para dito sa batang babae na ibalik na niya sa normal na pag-iisip etong kanilang mga kasamahan. Wala namang ibang masabi etong si Zanka mula sa kausayang ipinamalas ni Tamzi, buwat ng ganoon nga lamang di umano kadali niyang nagawang i-neutralize ang mapanganib na sitwasyon at wala man lamang siyang anumang tulong na nagawa. Subalit ayon naman dito sa kanyang kasamahan na sapat na ang kanyang presensya upang maguluhan etong sina Amo at hindi makapag-focus sa isang kalaban. At iyon ay malaking bagay na para sa kanya. Ngunit ang inaakala nga nitong dalawa na ayos na ang lahat ay bigla na nga lamang sumigaw ng napakalakas etong si Amo na humihingi ng tulong para dito sa apat na kaagad namang nakuha ang mga atensyon. Ayon pa nga kay Amo na nakadarama siya ng matinding sakit mula sa mahigpit na pagkakagapos ng lubid nitong si Tamsi. Lalo na't nakabaliktad ang kanyang posisyon. Focus na lang sa kwento mga master, wag sa panel. Dagdag pa nga nitong batang babae na matagal na ang panahon nung huling beses siyang dumanas ng matinding sakit dulot ng ibang tao. Kung kaya't napakasama nga daw nitong si Tamzi at walang awa para sa isang babaeng kagaya niya. Samantalang ito namang si Gris ay masayang masilayang ayos lamang si Tom at kaagad kinamusta ang kasalukuyang kalagayan nitong si Engine. Subalit malungkot namang isinaad nito na magpasanggang ngayon nga daw ay wala pa ring pagbabago sa kalagayan nitong si Boy Payong. Gayun din, mas minabuti niyang lagyan ito ng maskara bilang panigurado. Napatingin nga rin etong si Tamzi kay Engine kasabay ng bigla ang pagkakaroon ng isang kakaibang ideya sa isipan. Kasalukuyang napapaisip na nga etong si Zanka kung hindi magagawang makatakas nitong apat mula sa maigpit na lubid na nakapalibot sa kanilang katawan.
Hanggang sa bigla na nga lamang ang mga ito ay nagsimulang maging bayolente. Galit na galit nga sila at malakas na isinaad na hindi nila mapapatawad etong dalawa at oras na nakawala nga daw sila mula sa pagkakagapos ay tinitiyak nilang walang sino man ang matitirang buhay sa kanilang lahat habang patuloy lamang sa pag-iyak na para bang bata etong si Amo. Seryosong nasambit naman itong si Tamzi na kung literal na talagang nais nilang makawala mula sa maigpit na pagkakagapos ay pagbibigyan niya sila at sa isang kumpas nga ng kanyang tokoshin ay nagsimulang lumika ng isang napakabilis na pag-ikot etong lubid na nakapalibot sa apat. Nagmistulang nga itong isang drilling machine na tumagos sa napakaraming bilang ng mga palapag mayroon etong gusali hanggang sa pinaka-ground floor mayroon ito. Gulat na gulat nga etong si Zanka sa naging aksyon ni Tamzi. Buhat ng iyon nga daw ay masasabi nilang literal na overkill. Subalit sinagot naman siya nito na ayos lamang iyon sapagkat sa ngayon ay nakatitiyak siyang ayos na ang lahat na hindi naman magawang paniwalaan at matanggap nitong si Boy Baston. Sa naturang pangyayari ay masisilayan nating natatawa etong si Amo, buhat ng aniya ay eto ang resulta ng kanilang hindi pagsang-ayon sa nais niyang mangyari kanina. At ang aksyong isinagawa nga daw nitong si Boy Lubid ay sobrang araw napakabrutal at walang bahid ng anumang awa para sa kanilang mga kasamahan na malamang araw sa ngayon ay kumakatok na sa pinto nitong si Kamatayan. Gayun din, hinamak nga rin niya ang koneksyon nilang dalawa ni Zanka. Naguluhan nga rin etong si Tamzi sa naging reaksyon ni Zanka at mukhang nakalimutan na nga rin ito ang isang bagay. Kaya't muli niyang ipinaalala ang tungkol sa hindi makakatanggap ng anumang malubang sugat o pinsala ang sinuman sa kanila ng isang beses. Kahit gaano pa kalakas ang pag-atake at iyon ay mula sa tulong ng charm o pampaswerteng ginuhit sa kanila nitong si Remlin sa Canvas Town. Kapadoy maririnig natin nagsalita nga rin etong si Engine na sinang-ayunan ang naging pahayag nitong si Tamzi, kasabay ng pagkuha nga niya ng boots na suot-suot nitong si Amo mga master. Inilipat namang muli ang eksena sa mismong base ng mga janitors at ating masisilayan etong si Semoy na bagyang tinitingnan ang mga impormasyon hinggil sa pagkatao nitong si Rudo. Napahinto nga lamang siya sa kanyang pagninilay-nilay nung isinaad nitong kanilang boss na nawa ay matagumpay na makakalap etong grupo ng binata ng mga impormasyong makakatulong at makasasagot sa kanyang mga katanungan. Napuna nga niya ang bagyang pangamba sa pagmumukha nitong si Semoy at natanong ni Corvus kung ito nga daw ba ay may kaugnayan sa kaniyang nakita sa katauhan nitong binata matapos na tingnan gamit ang kanyang jinky. Kasabay ng pagnanais nitong malaman kung ano ang kanyang nakita at napag-alaman. Pagkatapos ay muli ngang ibinalik ang kwento sa Forbidden Zone Penta at eto ngang si Amo ay patuloy lamang sa pagrereklamo sa pagkuha nitong si Engine ng pagmamay-ari niyang bota. Nakapwa nga rin na bigla nung kanyang masilayan na hindi nagsusuot ng medyas etong si Amo. Sa kanyang narinig ay nakadamangan ng kahihiyan etong batang babae at pilit na kinukuha ang isa niyang botang nasa kamay ni Engine. Hindi naman makapaniwala etong dalawang supporter nilang kasamahan na ganoon na lamang kadaling gagaling ang malubang pinsalang natanggap ni Boy Payong gamit ang lucky charm na gawa ni Remlin. Seryoso ngang isinaad ni Engine na saka na lamang niya ito ibabalik kapag napawalang bisa na nitong si Amo ang kanyang kapangyarihan na sinagot naman nito na kapag wala ang pares ng bota sa kanyang mga paa ay hindi niya magagawang lumikha ng amoy na nakakaapekto sa pag-iisip ng iba. Galit nga nitong ninanais na muling ibalik na sa kanya ang naturang bota buwat ng posibleng mawala na nga daw ng tuluyan ang amoy ng isang taong mahalaga sa kaniya. Sa narinig ng payag ni Engine ay mas lalo lamang siyang naintriga at mabilis na inamoy din etong bota at hindi makapaniwala sa kakaibang halimuyak na inilalabas nito na muling hindi nagustuhan nitong si Amo. Ipinakita nga din sa atin itong si Tamsi na nasisiyang makitang bumalik na sa normal na pag-iisip etong sina Delmon na ngayon naguguluhan sa mga nangyarit na sisilayan. Mabilis ditong ipinahayag ni Boy Lubid na napasailalim sila sa ilusyong nilikha nitong si Amo. Ngunit sa ngayon ay ayos na ang lahat. Patuloy naman etong si Delmon na tila ba may hinahanap sa kasalukuyan kung kaya't muli ay nawikan nitong si Tamzi na ginamit itong batang babae ang kanyang mga alaala sa pamamagitan ng muling pagpapakita ng masasayang sandali ng kanilang buhay kasama ang mga taong mahalaga sa kanila at etong si Amo ang nagsilbing tao na iyon mula sa kanilang isipan. Sa paliwanag ng natanggap ni Delmon ay tuluyan nitong napagtanto na isang ilusyon lamang ang lahat at hindi totoong bumalik ang kanyang yumaong asawa na talagang lubos nitong ikinalungkot. Nanatili namang tahimik lamang etong si Zanka sa isang tabi at napaisip na lubang napakadelikado ang klase ng kapangyarihang taglay nitong si Amo sapagkat kung mas malalim ang ugnayang tinataglay ng isang individual lalo na't kung patay na ito ay doble ang magiging pasakit ng realidad
matapos na makalaya mula sa ilusyong nilikha nitong bota ni Amo, kasabay ng pagbibigay nila ng kautosang mas mainam na magsuot na sila ng kani-kanilang mga maskara. Pagkatapos ay makikitang ibinalik na nga nitong si Engine ang bota nitong batang babae na talagang naghihimutok. Maya-maya ay natanong nga nitong si Zanka etong si Boy Payong kung ano na ang aksyong dapat nilang isagawa sa kasalukuyan. Sapagkat kahit nga daw baliwalain na nila ang original nilang hangarin at makakalap ng mahalagang impormasyon, ang isipin pa lamang ang klase ng kapangyarihang tinataglay nitong si Amo ay nakababahala na para sa kaligtasan ng iba. Sinang-ayunan nga rin siya ni Engine sa kanyang naging payag, subalit hanggat maaari nga daw ay ayaw niyang kunin ang itinuturing nitong pinakamahalagang bagay na kanyang pinanghahawakan. Kaya't susubukan daw muna niyang kausapin ito at paalalahanan sa paggamit ng kapangyarihan. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay agad na nahinto nung kanilang narinig na wala man lamang anumang pagsisisi sa naging aksyon laban sa kanila etong si Amo at sinisisi pa nga sila sa pagkasira ng nasabing gusali. Habang patuloy lamang ang kalungkutang nadarama nitong sina Delmon sa mga oras na iyon. Agad na hindi nga ito nagustuhang marinig ni Zanka hanggang etong ang si Rudo ay bigla na lamang tinanggal ang kanyang suot na maskara na muling nagbigay ng pangamba para dito kay Boy Baston. Pagkatapos noon ay muling makikita nagpatuloy na nga sa pag-uusap etong sina Semoy at Corvus at ayon pa dito sa babae na maraming tao na ang kanyang nakilatis. Subalit etong si Rudo nga daw ay natatangit na iiba sa kanila. Hindi dahil sa klase ng jinky nitong tinataglay, bagkus dahil nga raw sa isang bagay. Kasalukuyang lumapit nga etong binata sa kinaroroonan nitong si Amo na muli ay natatawa, sapagkat mukhang lubos na hindi pa nawawala ang bisa ng kanyang kapangyarihan. Subalit do'y makikitang isinaranga nitong si Rudo ang kanyang kamao at malakas na pinakawalan sa pagmumukha nitong batang babae. Gulat na gulat nga etong si Engine sa impulsive na pagkilos nitong binata para dito sa naguguluhang si Amo, na muli niyang ninais na saktan at sunod-sunod na minasahe ang pagmumukha nito. Kasabay nga doon ay nababahalang isinaad ni Semoy na may isang bagay na lumalaki sa kalooban nitong si Rudo at kung ito ay pagbabatayan ay posible nga daw maging rason ng pagkasira ng kanilang mundo na maihahalin tulad sa isang klase ng nakakatakot na sumpa mga master. Talagang nabigla nga etong sinazanka sa ginawa nitong si Rudo kung kaya't agad siyang pinakalma nitong si Gris, sapagkat malala na nga ang sinapit nitong si Amo sa galit nitong binata. Dagdag pa nga ni Gris, natukoy na nila kung papaano gumagana ang abilidad nito kung kaya't hindi na kinakailangan pa nitong si Rudo na gawin ang bagay na iyon, lalo na't isa itong babae. Ngunit wala namang paki sa naging payag nitong supporter niyang kasamahan etong binata. Wala nga raw siyang paki kahit isang babae pa etong si Amo, lalo na kung malalagay sa isang delikadong sitwasyon ang kanyang mga kaibigan. Hindi nga raw niya siya mapapatawad at mas lalong hindi siya kaawa-awa buhat ng isa itong giver. Natahimik nga ang lahat sa kanya naging payag na binitawan hanggang sa mas minabuti nga nitong si Engine na pumasok na sa eksena at sambitin ng katanungang kung ganoon papaano naman daw ang tungkol sa impormasyon nilang pakay. Ang payag nga nitong si Boy Payong ay tila ba malamig na tubig na bumuhos sa katawan nitong si Rudo habang hindi alam ang isasagot matapos ang kanyang ginawa kay Amo at literal na pinagpapawisan ng malamig. Do'y pinagdiinan na nga lamang niyang tama ang kanyang ginawa laban dito kay Amo matapos na sila'y paglaruan at pagtawanan sa uli. Kinakailangan nga daw niya itong turuan ng leksyon. Napagpasya naman itong si Engine na kausapin ng masinsinan etong si Rudo at inatasan etong si Tom na gamutin ang mga sugat na natamo nitong si Amo na agad nga rin itong sinang-ayunan. Pagkatapos ay makikita nga natin etong dalawa habang nasa tarangkahan ng gusali. Tahimik nga lamang ang dalawang ito at ang hindi pagsasalita nitong si Boy Payong ay lubos na ipinagtaka nitong binata. Ayon naman kay Engine na malamang ay nauunawaan na nito sa kanyang sarili na naging padalos-dalos siya sa pagpapasya at nagpadala sa kanyang emosyong nararamdaman. Paliwanag nga nitong ating pangunahing tauhan na mula pa nung siya ay naninirahan pa sa langit ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang magtimpi at magtiis mula sa lahat ng pasakit na likha ng iba. Subalit matapos nga raw siyang malaglag sa lugar na ito ay kanyang napagtanto sa kanyang sarili na kung patuloy lamang siyang magpipigil ay tiyak lamang na kamatayan ang naghihintay sa kaniya. Subalit tilang nga raw wala pa rin siyang pinagbago sa dati niyang pagkatao at labis nang hindi nagugustuhan ito. Do'y nagsalita nga etong si Engine at aniya sa totoo nga lamang daw ay isang simple at mabuting babae ang kanyang pinapangarap na ikinabiglang marinig nitong binata. Dagdag pa nga nitong si Boy Payong na gusto din niya ng sexy at matalinong babae at ekis ang pabebe at sakit sa ulo.
Malamang nga daw na hindi magugustuhan ng ibang babae ang kanyang hinahanap na katangian. Subalit iyon ay isang bagay na hindi niya magawang itago kung papaano itrato ang isang dilag. Marami pang araw ang pagkakataon upang lumago ang kanilang pagkatao at ang matukoy ang kanilang kahinaan ay isa ring malaking bagay upang lumago ang kanilang sarili. Kasabay ng pag-aaya dito kay Rudo na mas mainam na humingi sila ng paumanhin dito kay Amo maya-maya. Kasalukuyan namang makikitang humihingi ng paumanhin sa batang babae etong si Tom, lalo na sa pagkasira ng kanyang silid. Dagdag pa nga nito na kung nais niyang makipag-usap ay malugod niya siyang pagbibigyan, kahit ang makipagtsismisan pa. Nauwi ka naman itong si Amo na tiyak ay magiging isang mahusay na ina etong si Tom, katulad ng kanyang ina. Nagpasalamat pa nga siya sa kanyang mga magulang sapagkat nang dahil nga sa kanila ay nakilala niya di umano ang kanyang unang pag-ibig, gayon din na pagkakaroon ng bagay na lubos na iniingatan. Pagkatapos ay idagdag pa nga raw dito ang pagkakataong masilayan ng aniya ay anghel na nakagagawang tawirin ang langit at ang kanilang mundo, na talagang ikinabiglang marinig nitong sina Gris mga master.